Huling namataan yung sentro ng mata ni Super Typhoon Nando kaninang alas 10 ng gabi sa layong 360 kilometers silangan ng Calayan sa may Cagayan. Patuloy itong lumalakas at may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 205 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 250 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At sa mga susunod na slides, makita po natin yung mga hazards at warnings para sa bagyong ito. So samantala, may binabantayan rin tayong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Latest location natin kanina alas 10 ng gabi ay nasa layong 1,525 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. So low chance na maging bagyo ito within the next 24 hours pero hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng development sa mga susunod na araw. Itong epekto ni Bagyong Nando ay nararamdaman sa malaking bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon, samantala yung southwest monsoon o yung habagat na hinahatak ng nasabing bagyo nagtudulot naman ng mga pag-ulan at kaulapan dito sa area ng southern Luzon including Metro Manila, buong Visayas at sa may Mindanao. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Nando na na-issue natin kaninang alas 11 ng gabi. So makikita natin dito sa ating latest track intensity forecast itong yellow na bilog. Ito yung mga lugar or ito yung area na kung saan mararanasan natin yung mga malalakas na hangin. So as I speak, as of the moment, nakakaranas na tayo ng mga pagbugso ng hangin dito sa areas ng northern and dito sa silangang bahagi ng Central Luzon. Samantala, ito namang bilog, itong pulang bilog, ito naman yung tinatawag nating typhoon force winds. So dito nakakonsentrate yung mga pinakamalalakas na hangin na dulot ng bagyo. So sa kasalukuyan wala pang inasahan natin no, na generally ay gagalaw west-northwestward itong si Bagyong Nando within the next 12 hours and then bukas gagalaw ito generally westward. So inasahan natin na patuloy pang lalakas yung si Bagyong Nando or either ma-maintain niya yung kanyang strength prior to landfall dito sa Mababuyan Islands bukas ng hapon o bukas ng gabi. Inasahan natin na posibleng lumabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Tuesday.